Ang mga nakita nyong mga abnormalidad na kulay ng mga dahon ay ilan lamang sa masamang epekto sa sunod-sunod na pag-ulan o ang madalas na pagkulimlim ng panahon. May dalawang sanhi ito. Una, ang kakulangan sa sikat ng araw at ang pangalawa, ang sobrang pagkababad ng mga ugat sa tubig dahil sa madalas na pag-ulan. Ang lahat ng halaman ay karaniwang may tatlong pangangailangan. Light requirement o ang pangangailangan nito sa liwanag, water requirement o ang pangangailangan nito sa tubig, at ang nutrient requirement o ang pangangailangan nito sa nutrisyon. Ang tatlong nabanggit ay dapat nasa tamang balanse, depende sa halaman. Halimbawa, ang pangangailangan ng kamatis sa sikat ng araw ay iba sa pangangailangan ng lettuce. Ganon din sa pangangailangan sa tubig. Halimbawa, ang pangangailangan sa tubig ng kangkong ay iba sa pangangailangan ng luya. Marahil ay nakuha nyo ang ibig kong sabihin na ang bawat halaman ay may magkakaibang pangangailangan. Ang sunod-sunod na pag-ulan ay nangangahulugan ng kakulangan sa sikat ng araw para sa mga halaman. At ito ay magbubunga din sa maraming tubig na sobra sa kanilang pangangailangan. Ito ay may masamang epekto. Kapag nagkataon na kayo ay nagpunla ng buto at ito ay inabutan ng masamang panahon, magriresulta ito sa pagkatunaw ng mga binhi. May mga pagkakataon na maaaring mabulok ang mga buto bago pa tumubo o kaya naman ay iilan lamang ang tumubo. Nangyayari talaga ito lalo na sa mga sensitibong buto. Kung sakali naman na ang mga buto ay maging binhi at ito ay inabutan ng masamang panahon bago pa magsagawa ng paglilipat tanim, ito ay maaaring magbunga ng paninilaw ng mga dahon. Mapapansin agad ito sa dalawang naon ng dahon na tinatawag na cotyledon. Dahil ang cotyledon ay sadyang sumasagap ng sikat ng araw para suportahan ang ikatlo o mga susunod na dahon. Kaya kapag hindi ito nakasagap ng sapat na sikat ng araw, ito ang unang maninilaw. Kaya ang maipapayo ko ay wag muna magpunla ng mga buto kapag masama ang panahon, o kaya naman ay alam nyo na magiging masama ang panahon sa susunod na 7 araw. Kung sakali man na tumubo ang mga buto, ito ay magiging legi o humahaba ang mga katawan. Kapag nangyari ito, mas mahirap ang pagsasagawa ng transplanting. Ang mga madahong gulay kagaya ng pechay, pak choy, Chinese kale ay nangangailangan ng 6 hanggang 8 oras na sikat ng araw. Kahit malaki na ang mga ito at hindi naging sapat ang sikat ng araw at idagdag pa ang pagkababad ng mga ugat sa tubig, magriresulta ito sa paninilaw ng mga dahon o pagkakaroon ng mga brown spot. Magriresulta din ito sa mapusyaw na kulay o nagkakaroon ng mga batik-batik sa ibang dahon. Maiiwasang mangyari ito lalo na kung ang mga tanim ay nasa container dahil maaari mo itong ilipat ng lugar doon sa hindi gaanong malalamog ng ulan. At kapag umabot ang ilang araw na walang sapat na sikat ng araw, ang mga dahon ay maaari nyo nang anihin bago pa hindi mapakinabangan. Sa panahon ng tag-ulan, ang halos lahat ng uri ng gulay ay maaari pa ring itanim kung ito ay nasa container. Dahil sabi nga natin, maaari natin itong ilipat sa isang lugar na ligtas sa madalas na pag-ulan. Ngunit kung tayo ay magtatanim direkta sa lupa o ito yung tinatawag na inland gardening, piliin lamang ang mga uri ng gulay na akma sa panahon. At ang pinakaimportante, huwag kang magtatanim sa isang lugar na alam mong binabaha. Sa mga susunod na video ay tatalakayin natin ang mga gulay na akma sa panahon ng tag-ulan. Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng dagdag na kaalaman para sa mas masaya at masaganang paggugulayan sa bahay. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.